Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Pablo, maraming mga naniniwala na walang muling pagkabuhay at ayaw nilang maniwala sa muling pagkabuhay. Ang mga Greek philosophies noong panahon ay may malakas na influensya ng dualism. Ito ay ang paniniwala na may dalawang elemento ang realidad, ang material at ang espiritual. Ang material ay pansamantala. Ito'y nagbibigay sa atin ng kahirapan. Nandito nanggagaling ang kasamaan. Ang spiritual ay pangwalang hanggan. Ito ang kabutihan. Ang buhay sa mundo natin ngayon ay pakikibaka ng espiritual laban sa material. Gusto nating makalaya sa material upang hindi na tayo magdusa. Kaya ang kamatayan ay ang paglaya ng kaluluwa sa katawan. Ang pagkapanalo ng espiritual sa material. Sa wakas, patay na ang material. Kung malaya na, bakit babalik pa uli sa katawan? Bakit may muling pagkabuhay? Pero ang paniniwala sa muling pagkabuhay ay mahalaga sa ating mga Kristiyano. Kung walang muling pagkabuhay, hindi muling nabuhay si Jesus. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, hindi tayo napalaya sa kasalanan. Kasi hindi tayo napatawad sa kasalanan. Totoo na namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Pero kung nanatili siyang patay, hindi natin alam kung katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang kamatayan. Lumalabas pa na mas malakas ang kamatayan at ang kasalanan kaysa Kanya. Kaya kung walang pagkabuhay, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Kung walang muling pagkabuhay, nanatili pa tayo sa ating kasalanan. Yung mga naunang namatay na ay hindi naligtas. Alipin pa rin sila ng kamatayan. Pero
may muling pagkabuhay. Si Yesu Kristo na muling nabuhay ay nagpatotoo nito. Dahil dito, ligtas na tayo sa kasamaan at sa kamatayan. At sa bandang huli, tayo rin ay mabubuhay kasama ni Jesus. Si Yesu Kristo ang unang bunga ng muling pagkabuhay. Dumating na ang unang bunga, darating na rin ang mga susunod na mga bunga. Kaya makakaasa tayo ng muling pagkabuhay at mangyayari din ito sa ating mga sumusunod sa Kanya. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang ang pagbabalik sa makamundong buhay na ito. Oo, ang katawan natin ay mabubuhay ng muli. Pero ang kalagayan natin kapag tayo muling nabuhay ay hindi lang ang pagpapatuloy ng buhay natin ngayon. Ito'y isang bagong uri ng buhay. Isang buhay na wala ng dusa, wala ng kahirapan, wala ng kamatayan. Yan ang nag-aantay sa atin. Kapiling natin si Jesus. Sa muling pagkabuhay natin, mararanasan na wagas ang kaligtasan. Ligtas na tayo sa kasalanan at sa mga pasakit na dala ng kasalanan. Kasama na dito ang kamatayan. Yan ay mararanasan natin sa muling pagkabuhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat dahil kay Jesus, napagtagumpayan na namin ang kasalanan at ang kamatayan. Nagtagumpay ka, Panginoong Jesus, at makakabahagi din kami sa iyong tagumpay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.